Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Isang araw na naman ang lilipas, at ang ating bida ay patuloy pa rin sa paglasap sa buhay ng isang mayaman. Naisip niyang himala nga siyang nakaligtas sa kamatayan, at nabigyan ng pagkakataon na matuto ng martial arts sa lugar na ito, pero unti-unti nang nababagot si Zeng sa apat na sulok ng kanyang kwarto. Hindi rin siya palagay sa bantay na si Escort Chan, na iniwan ni Escort Gam para matyagan ang bawat kilos niya. Ang escort na ito ay hindi rin makapaniwala na kailangan nilang mag-ingat, sa isang batang hindi marunong ng martial arts. Nagulat din siya nang malamang pinatay ni Zeng, ang tunay na ikatlong young master. Sinabi naman ni Escort Gam na walang magbabago sa plano at magiging trabaho niya. Kailangan niya pa rin daw bantayan ang binata, at siguruhing hindi ito makakatakas o makalabas man lang sa kwarto, habang si Escort Gam naman ay maghahanda na sa mas malaki nilang binabalak. Pag natapos na ang preparasyon para sa plano, ay balak nga nilang abandonahin si Zeng, kasabay ng paglipat nila ng young master na susuportahan. Hindi ba sabi mo kumain siya ng lason? Tanong ni Escort Chan sa nakatatandang escort. Hindi nga raw magiging madali para kay Zeng na lumabag sa utos nila, dahil sa lason na nasa katawan nito. Pwede nilang utos-utusan ang binata, kung gusto niya pang mabuhay. Sumagot naman si Escort Gam na hindi si Zeng ang tipo na basta na lamang susunod. Pinaalala ni Escort Gam na nagawang patayin ng binata si Gyung-hoon, noong nakakulong pa ito. Hindi normal si Zeng sa paningin ni Escort Gam, at muling binalaan ang kasama na masyadong mapanganib ang binata. Walang mabuting mangyayari sa kanila kung mas matagal nilang makakasama si Zeng. Hindi sang-ayon si Escort Chan sa pasya ni Escort Gam, pero wala siyang magagawa kundi ang sumunod dahil isa itong mahalagang utos para sa kanilang binabalak. Sa kabilang panig naman ng kwarto, ay tahimik na pinagmamasdan ni Zeng ang ginagawa ng bantay. Hindi talaga sinabi ni Escort Gam hanggang huli kung bakit kailangan nila ng double. Nag-iwan lang siya ng bantay para siguruhing hindi ako makakatakas, sabi ni Zeng sa sarili habang patuloy sa pagkain. Sa maikling panahon na namalagi si Zeng sa lugar na ito, ay napansin niyang hindi naman delikado rito para kailanganin pa nila ng double para kay Gyung-hoon. Kung tutuusin, masasabi niyang ligtas ang lugar na ito sa panganib, kaya naisip ng ating bida na siguradong may mangyayari sa hinaharap na mga ngailangan ng double, at iyon ang balak niyang alamin. Sa patuloy na pag-iisip ni Zeng ay dinala siya nito sa isang posibilidad. Tumpak ang hula ni Zeng dahil balak nga nila Escort Gam na lumipat ng susuportahan, ngayong may tao na silang nakuha na magpapanggap bilang si Gyung-hoon. Dahil dito ay napagpasyahan ng ating bida na wag na lang basta hintayin na maipit sa mapanganib na sitwasyon. Habang nakakatulog na sa pagbabantay si Escort Chan sa labas ng kwarto ni Zeng, ay biglang bumukas ang pintuan nito. Mabilis na nagising ang diwa ng escort sabay tanong kung ano ang kailangan ni Zeng. Gusto ko sanang panandali ang lumabas. Mayroon din akong gustong itanong sayo, pwede ka bang sumama? Sagot ni Zeng sa escort. Hindi nagustuhan ng escort ang sagot ni Zeng, at dahil sa tingin niya ay hindi naman ito importante, ay mabilis niyang inutusang pumasok sa loob si Zeng. Sumagot naman si Zeng na hindi naman malalaman ni Escort Gam na lumabas siya kung ililihim nilang dalawa ang gagawin niya. Pero walang oras makinig ang escort sa mga dahilan ni Zeng, at mabilis hinawakan sa damit at itinulak sa pader ng kwarto ang ating bida. Nakakalimutan mo ata ang trabaho mo. Wala kang mapapala sa akin kaya tumigil ka na at pumasok sa loob. Mariing sabi ng escort kay Zeng. Tama ako, mas mahina ka nga kay Escort Gam. Sagot ng ating bida, sabay hawak sa kaliwang balikat ng escort. Nabigla naman ang bantay sa sinabi at ginawa ni Zeng, at ilang segundo lang ang lumipas ay nasa ere na siya, matapos ibalibag ng binata. Ganitong-ganito ang ginawa ni Escort Gam sa kanya sa kulungan. Nakamamanghang nagawa niya itong magaya matapos makita ng isang beses lang.
Bagsak ang escort na bakas sa mukha ang pagkabigla sa nangyari habang hawak ni Zeng ang kanyang kanang kamay, at nakadagan sa katawan nito. Ilang beses din niyang tinusok ang likod ng escort, tulad ng ginawa sa kanya ni Escort Gam, para maparalisa ang katawan ng bantay. Sandaling umipekto ang ginawa ni Zeng, pero mukhang hindi niya ito nakopya ng buo, kaya mabilis na nakakilos ang escort. Akala ko ba hindi marunong ng martial arts ang batang ito? Saan niya natutunan na magparalisa ng katawan? Tanong ni Escort Chan sa sarili, habang sinusubukang bumangon. Inulit ni Zeng ang pagtusok sa likod ng escort, habang nagtataka kung saan siya nagkamali sa paggaya kay Escort Gam. Namangha naman ang escort nang mapagtanto niyang halos magaya ito ni Zeng ng buo, matapos makita ng isang beses lang. Ngayon niya naisip na tama nga si Escort Gam, masyadong mapanganib ang binatang ito. Nang mawala na ang bisa ng ginawa ni Zeng, ay agad pinaalala ni Escort Chan ang tungkol sa lason na pinakain nila sa kanya. Mamamatay daw ang ating bida, kapag hindi niya kinain ng regular ang gamot na magpapahina sa bisa nito. Maglalabasan daw sa lahat ng butas niya sa katawan ng kanyang dugo, pagpapatuloy pa ng escort. Hindi naman nadala ng pananakot ng escort si Zeng at hinawakan niya ang mukha nito. Sa katunayan, nakalimutan na pala ni Zeng ang tungkol sa lason na pinakain nila sa kanya. Sandaling kinagat ni Zeng ang kanyang daliri at ipinatak sa nakangangang bibig ng escort ang kanyang dugo. Takot na takot ang escort habang nakahawak sa kanyang leeg, dahil alam niyang may nakahalong lason sa dugo ni Zeng na ipinatak sa kanyang bibig. Kailangan daw niyang mabilis na mag-concentrate, at alisin ang lason sa kanyang katawan kung gusto niya pang mabuhay. Habang sinusubukang alisin ng escort ang lason sa katawan niya, ay sinabi ni Zeng na nasubukan niya na ang maraming klase ng lason simula pa sa pagkabata, dahil sa trabaho ng kanyang lolo. Ngayon nga daw ay dumating na sa puntong may iba't ibang uri na ng lason ang kanyang dugo. Sabay sipa sa escort sa harapan niya. Malalaman ko kung anong mga sangkap ang ginamit sa paggawa ng lason sa pamamagitan ng pag-amoy o pagtikim dito. Maraming lason ang wala ng epekto sa akin, kaya hindi ko kailangan ng gamot. Pagbubunyag ni Zeng sa escort. Sandaling binago ni Zeng ang usapan at tinanong sa escort ang tungkol sa lugar kung nasan sila. Pinaalalahanan naman niya ang escort na tanging siya lang ang may alam kung paano gamutin ang lason na galing sa dugo niya, kaya siguradong hindi makakatanggi si Escort Chan sa kanyang mga hiling. Napatingin na lang ang escort sa ating bida na baka sa mukha ang matinding takot, kasabay ng pagsabi sa sarili na isang demonyo ang nasa harap niya. Sa kabilang dako, sa loob ng bahay ng pinuno ng Wooden Sword Sect, ay abala ang isang doktor sa kanyang pasyente. Ito'y walang iba kundi ang mismong master ng sekta na si Mok Indan, na nagpapahinga sa kanyang kama at halatang may iniindang malubhang karamdaman. Wala na ba talagang paraan para magamot ang pinuno? Tanong ng doktor sa kanyang sarili habang marahang pinupunasan ang pinuno. Ginamit na raw ng doktor ang lahat ng paraang alam niya, at lahat din ng halamang gamot pero lahat ito ay walang nagawa sa sakit nito. Naisip din ng doktor na sana ay pumili muna ng papalit sa kanya ang pinuno bago nagkasakit. Kapag siya ay tuluyang namatay, dadanak ang dugo sa Wooden Sword Sect, dahil sa mga anak na magtatalo para sa posisyon. Nababahala din siya sa kung anong gagawin ng unang asawa ng pinuno, para masigurong ang anak nito ang papalit sa posisyon. Ilang sandali lang ay dumating na ang unang asawa ng pinuno, na nagngangalang Lady Sok, at tinanong ang kalagayan ng pinuno. Mabilis na humingi ng tawad ang doktor kay Lady Sok. Kulang daw ang kanyang kaalaman para matukoy ang sanhi ng karamdaman ng pinuno, kaya hindi niya ito mapagaling. Hindi naman nagtaka si Lady Sok sa sagot ng doktor, dahil isa nga daw misteryosong sakit ang tumama sa pinuno ayon sa karamihan. Siguro nga ay dapat na raw silang kumonsulta sa isang shaman. Mariin naman natutol ang doktor sa balak gawin ni Lady Sok, dahil ang shamanism ay isa lang daw maling paniniwala. Pero buo na ang pasya ni Lady Sok dahil hindi siya mananahimik na lang sa isang tabi, at hahayaang mamatay ang pinuno. Mabilis niya ring ipinag-utos na umalis na ang doktor dahil tumawag na siya ng isang shaman, na gumagamot ng mga misteryosong karamdaman. Ang shaman naman ang bibigyan niya ng pagkakataong alamin ang sanhi at gumamot sa sakit ng pinuno, at wala raw dapat pumasok sa kwarto kahit isang tao. Sa kabilang banda, kakatapos lang ipaliwanag ni Escort Chan kay Zeng ang kasalukuyang kalagayan, at mga pangyayari sa loob ng lugar na ito.
Sandaling napaisip si Zeng, at ilang sandali pa ay napagpasyahang lumabas sa kanilang tirahan. Tinanong naman ng escort kung saan niya balak pumunta. Saan pa ba sa tingin mo? Pupuntahan ko ang pinuno. Sagot ni Zeng sa escort habang nakangiti, at halatang may binabalak na namang gawing hindi ordinaryo. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa tirahan ng pinuno ay patuloy pa rin sa paglalahad ang escort. Sinabi nga nito na balak ng tunay na Gyunghun at ni Escort Gam na gamitin si Zeng para mag-umpisa ng alitan, laban sa ibang young master ng Wooden Sword Sect, at sabay-sabay na mamatay. Hawak ni Zeng ang mga larawan ng mga kapatid ng tunay na Gyunghun, at ilang impormasyon sa bawat isa dito. Ang panganay na anak na si Yang Ho ay ang pinakawalang kwenta sa lahat. Lulong sa alkohol ang binata at madalas makita sa mga bahay aliwan. Ang ikalawang anak naman na si An Pyong ay mautak at magaling mangmanipula ng mga tao sa paligid niya. Hindi lang daw ito kahawig ng nanay niya, magkapareho pa sila ng ugali. Base sa mga impormasyong ito, sa tingin ni Zeng ay maganda naman ang plano ni Gyunghun at Escort Gam. Pagsasama-samahin nila ang tatlo sa iisang lugar, gagawa ng gulo at magpapatayan ang tatlo kasama si Zeng na tumatayong double. Pagkatapos ng gulo, ay tsaka lalabas ang tunay na Gyunghun, at dahil isang double lang naman ang nakasama sa gulo, lalabas na inosente si Gyunghun at siya na ang papalit na pinuno. Ang problema, hindi na ito mangyayaring lahat dahil ang double mismo ang pumatay sa kanyang gagayahin. Patuloy pa rin sa paglalakad ang dalawa, at tinanong ng escort si Zeng kung ano ang dahilan niya para makita ang pinuno. Sumagot naman si Zeng na dahil sa mga sinabi ng escort ay may pakiramdam siya na kailangan niyang makita ang pinuno kahit isang beses lang. Pinaalala din ng binata sa escort na hindi dapat makarating kay Escort Gam ang gagawin nila. Sa kabilang banda, ang unang asawa ng pinuno na si Lady Sok ay hinihintay ang pagdating ng shaman na kanyang inupahan. Isang matandang may hawak na tungkod ang naglalakad papalapit kay Lady Sok at sinabing isang malaking karangalan ang gamutin ng pinuno. Sumagot naman si Lady Sok na bibigyan niya ng isang pagkakataon ng shaman dahil sa reputasyon nito. Mabilis namang nagpasalamat ang matanda, at agad na hiniling na paalisin ang lahat ng tao sa loob ng bahay para hindi makaistorbo sa proseso ng panggagamot. Agad naman sumagot si Lady Sok na nagawa niya na ito, at tanging mga gwardya na lang ang natitira sa labas ng bahay. Bago sila tuluyang maghiwalay, ay muli namang pinaalala ni Lady Sok sa matanda ang tungkol sa isa niya pang ipagagawa. Dadagdagan niya ang bayad dito kung matagumpay nitong magagawa ang hiling ni Lady Sok. Sumagot ang shaman na hindi niya nakalimutan ang hiling nito, at iyon ay alamin ang kinalalagyan ng selyo ng pinuno, at ang sikretong libro nito tungkol sa martial arts. Nang makapasok na ang shaman ay agad na inutos ni Lady Sok na magsialis ang lahat. Sa totoo lang daw, wala siyang tiwala sa mga bagay na tulad ng shamanism, pero yun lang ang paraan para makuha niya ang totoo niyang pakay. Ilang sandali pa ay napansin ni Lady Sok, ang pang-apat na anak ng pinuno na si Yu Chan. Hindi maganda ang tingin ng unang asawa sa young master na ito dahil anak ito ng pinuno sa isang babaeng bayaran. Hindi niya rin gusto na kasali ang binata sa nagaganap na laban bilang susunod na pinuno. Mabilis na lumipat ng ibang daan si Lady Sok, at sakto namang dumating din si Zeng at Escort Chan sa lugar, pero hindi na nagkita ang dalawa. Napansin din ni Zeng si Yu Chan mula sa di kalayuan, at sinabi ng escort na iyon nga daw ay ang pang-apat na young master, na kasalukuyang nagsasanay ng kanyang martial arts. Bahagya naman namangha si Zeng sa binata dahil kahit na mahusay daw ang martial arts nito, ay hindi niya pa rin nakakalimutang magsanay. Ito rin daw ang mas pinapaboran ng pinuno dahil magkapareho sila ng ugali. Ganyan ba talaga ang pagsasanay ng martial arts? Tanong ni Zeng sa escort. Sumagot naman si Escort Chan na sinasanay ni Yu Chan ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng pagpapatibay dito. Naintindihan naman ni Zeng ang sagot ng escort pero nabigla siya sa sunod na tanong ng binata, na kung matututo ba siya ng martial arts ay magagawa na daw bang patayin ang escort. Hindi agad nakasagot ang escort at muling inulit ni Zeng ang kanyang katanungan, sa pagkakataong ito, ay seryoso na ang itsura niya. Hindi tuloy maiwasan ng escort na itanong sa sarili kung nalaman na ba ni Zeng ang plano nilang iwan siya, at lumipat ng susuportahang young master. Ilang sandali pa ay sumagot na si Escort Chan sa tanong ni Zeng.
Pinaliwanag nitong nagsisimula ang pagsasanay ng martial arts sa paghanap ng tamang paraan ng paghinga. Ang tamang pagproseso sa enerhiyang maaaring makuha sa kapaligiran, sa pamamagitan ng tama at epektibong paraan ng paghinga ay nagreresulta sa pagbuo ng ki. Sa pag-ipon naman ng sapat na dami ng ki, ay lumalakas ang isang individual, pero ang ki ay hindi naiipon sa madaling panahon lang. Nangangailangan ng matagal na panahon para makaipon ka ng sapat na dami ng ki para lumakas. Kahit daw matuto si Zeng ng martial arts ngayon, ay mahihirapan siyang talunin ang tulad ni Escort Gam na matagal nang nagsasanay ng martial arts. Hindi sinabi ni Escort Chan kay Zeng na kailangan magsanay ang isang tao sa murang edad pa lang na 5 hanggang 9 para sa maayos na pag-iipon ng ki. Mahihirapan ang kahit sino na makapag-ipon ng ki kapag nag-umpisa sa mas magulang na edad. Tahimik niyang sinabi sa kanyang sarili habang nakangiti na walang mangyayari kay Zeng, kahit magpakapagod pa siya, at magiging regular na tao na lang daw ito habang buhay. Habang masaya ang escort sa tumatakbo sa kanyang isipan, ay hindi niya napansin na nakatitig na pala si Zeng sa kanya. Hindi nagustuhan ni Zeng ang itsura nito habang nagpapaliwanag kanina, at sinabing gusto niyang dukutin ang mga mata ng escort. Naalala siguro ng escort ang dugong may lason na pinainom sa kanya ni Zeng, kaya nang hilingin ito na maging kakampi siya ng binata, ay hindi na siya nakatanggi. Hindi naman alam ni Zeng ang gagawin dahil imposible nga na matalo si Escort Gam sa kalagayan niya, at hindi rin naman siya nito tutulungan dahil wala itong tiwala sa kanya. Sandaling natigil si Zeng sa pag-iisip, nang sabihin ni Escort Chan na kailangan na nilang umalis, dahil magkaaway daw si Yu Chon at Gyung-hoon. 2 taon na ang nakakaraan, ang tunay na Gyung-hoon ay tinawag daw na babaeng bayaran ng ina ni Yu Chon, at dahil dito, bagbog sarado ang inabot ng pangatlong young master. Natawa naman si Zeng sa kanyang narinig, at sinabing mabuting binata daw pala si Yu Chon dahil ganoon lang ang sinapit ng tunay na Gyung-hoon. Ilang sandali pa ay muling niyaya ni Escort Chan si Zeng na umalis na, at naglakad ang dalawa patungo sa dapat nilang puntahan. Sa kabilang dako naman, sa loob ng bahay ng pinuno, ay abala ang shaman sa paghahanda niya sa kanyang ritual. Hindi nga raw maganda ang kalagayan ng pinuno, at isang himala na hanggang ngayon ay buhay pa siya. Kahit sino ay mag-aakalang nalason ang pinuno pero ang totoo, isang mas nakakatakot na bagay pa ang tumama sa pinuno. Ibang klase daw talaga ang mga martial artist dahil kaya nilang matagalan ang ganitong klase ng karamdaman. Masyado na rin daw itong matagal na namalagi sa katawan niya, at kalahati na lang ang tsansa ng pinuno na makaligtas. Hindi ko naman trabahong siguruhing makakaligtas siya. Ang kailangan ko lang ay makuha ang pinapahanap ni Lady Sok. Sabi ng shaman sa kanyang sarili habang inuumpisahan na ang ritual. Sumulat ng ilang karakter sa isang dilaw na papel ang shaman at nagdasal. Isa palang pagpapalayas sa demonyong espiritu ang gagawing ritual ng shaman, at mabilis na inihagi sa katawan ng pinuno ang papel matapos manalangin. Malakas na liwanag ang lumabas sa papel pagdikit nito sa katawan ng pinuno, senyales na may presensya nga ng masamang espiritu ang sumasalot sa katawan nito. Nagpatuloy ang matandang shaman sa pagdadasal para mapalayas sa katawan ng pinuno ang demonyong espiritu, at unti-unti niyang nakikita ang reaksyon nito sa ginawa niya. Hindi pa rin lumalabas o nagpapakita man lang ang espiritu sa shaman, malakas din ang ginawa nitong paglaban sa kanyang ritual, kaya sigurado siyang isa itong mataas na uri ng demonyo. Sinubukan niyang magdasal ulit, at sa pagkakataong ito, buong lakas niya nang palalayasin ang espiritu. Dumilat ang mata ng pinuno pero hindi ito napansin ng shaman, dahil nakuha ang atensyon niya nang bumukas ang pinto ng kwarto. Hindi nga raw maganda kung may istorbo siya sa kalagitnaan ng kanyang ritual. Maya-maya pa ay naglabas ng malakas na enerhiya ang pinuno dahil sa ginawa ng shaman, at tumilapon ang matanda sa tindi nito at napaupo sa harapan ng pinto. Siyempo naman na si Zeng at Escort Chan pala ang pumasok sa kwarto, at nadatnang nakaupo ang shaman habang nakahiga naman ang pinuno sa kanyang kama. Tinanong ni Escort Chan kung ano ang nangyayari sa loob ng kwarto, kasabay ng pagtanong ng shaman kung sino ang dalawa, at ano ang ginagawa nila dito. Pero hindi pinansin ni Zeng ang dalawa, at nagpatuloy na naglakad papunta sa nakahigang pinuno. Paglapit niya rito, ay agad niyang itong binati at nagbigay ng respeto niya. At dito muna natin panandali ang tatapusin ang ating video.
Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.